Ilang beses nang napapatingin si Carissa sa kanyang wristwatch habang naghihintay siya sa exclusive parking area ni Ethan Kiefer sa kanilang paaralan. Inaabangan niya to upang bigyan niya to ng pandesal. Gusto niya kasi itong makita at hindi na siya makapaghintay pang makita tong muli. Hindi na to nawala sa isip niya simula nung sabihin nito sa kanyang liligawan siya nito. Gustong-gusto niya na tong sagutin, ngunit nais muna niya makasigurado kung seryoso ba to sa kanya. Ilang minuto pa lamang siyang nakatayo roon na matanaw na niya ang kotse nitong papalapit sa parking area na kinatatayuan niya. Napangiti siya ng husto kahit kumakabog na mabilis ang dibdib niya. Napahigpit rin ang hawak niya sa isang supot ng pandesal. Bahagya siyang tumabi ng kaunti sa gilid upang makapag-park na maayos ang kotse nito. Unang bumaba ng kotse ni Ethan ang driver nito. Ito rin ang driver nito noon noong unang beses makita si Ethan. Tumingin na masama si Manong driver sa kanya at pinababa nito ang itim nitong shades. "What you doing here?" Tanong ni Manong sa kanya. "May ibibigay lang po ako kay Ethan." Magalang na sagot ni Carissa kay Manong driver. "Hindi pwede. Chupi?" Winagayway pa nito ang kamay nito upang paalisin siya. "Kaibigan niya po ako." "What? No. Imposible namang kaibigan ka ng bossing ko." Tiningnan si Carissa nito mula ulo hanggang sa kanyang paa. Nakasuot siya ng uniform na jewelry store dahil papasok pa siya sa kanyang trabaho ngayong umaga. Naisang taga niyang makita si Ethan upang bigyan to ng pinakamasarap na pandesal. Kahit tanungin niyo pa po siya. "Umalis ka na. Go away. Don't come again another day." Para pa itong kumanta habang pinapaalis siya. Sabay silang napatingin kay Ethan dahil bumaba na pala to ng kotse nito at nakasandal na to sa gilid ng kotse nito habang nakatingin sa kanilang dalawa ng driver nito. "Bossing, sure ka?" Hindi makapaniwalang sambit ni Berto. Ang driver ni Ethan Kiefer, kumabog naman ng napakalakas ng kanyang puso nang mapatingin to sa kanya. Bakit parang pakiramdam niya maaliwalas ang gwapong mukha nito ngayon? "Hi, what are you doing here?" Pakiramdam ni Carissa, may halong lambing ang tono ng boses ni Ethan. Lalo to'y bumilis ang tibok na kanyang puso. Iniangat niya ang supot ng pandesal at ngumiti siya na matamis kahit kinakabahan siya. Good morning. Para sa'yo? Breakfast?" Tiningnan ni Ethan ang isang supot ng pandesal na hawak-hawak niya. No. Bawal si bossing sa mga dirty foods." Napangiti naman si Ethan ng kaunti dahil sa sinabi ni Berto. Napanguso tuloy si Carissa. "Malinis po to. 10 taon ko na kinakain ng pandesal na to tuwing umaga at hanggang ngayon po buhay pa naman ako." Sagot niya. "Come here." Tawag sa kanya ni Ethan habang nakasandal to sa kotse nito. "Bleh." Agad ni Carissa ninalagpasan ang driver nito. Pinalata niya pa to bago siya lumapit kay Ethan. Iniabot niya kay Ethan ng isang supot ng pandesal. Tinanggap naman ito ni Ethan. "Edi mag-breakfast ka ulit? Parang hindi ka nalilipasan ng gutom?" Tiningnan nito ang kanyang mukha. Hindi niya tuloy alam kung anong iniisip nito. "Kung ayaw mo yan, ibigay mo na lang kay Manong." "Gusto ko lang naman makita ka." Nag-iwas to ng tingin sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Napakunot rin ang noo ni Ethan. Hindi pa siya natatapos magsalita nang buksan nito ang supot ng pandesal. Kumuha to ng isang piraso at kinagatan iyon. Para nag-slow motion tuloy to sa bawat kilos nito sa mga oras na iyon. Hindi ni Carissa akalain nakakainin nito ang pandesal na yon sa harap mismo niya. Napatulala tuloy siya sa gwapong mukha nito habang kinakain nito ang isang pandesal. "Masarap. Thanks." Medyo nakangiti ito. Lalo namang kumabog ng husto ang kanyang puso. Masaya siya dahil lahat ng pinapakain niya dito'y kinakain talaga nito. Masarap talaga yan. Paborito ko yung breakfast. May kape rin ako dito." Agad niyang nilabas sa kanyang bag
ang isang iced coffee bottle na binili niya sa isang sari-sari store kaninang umaga. Ngumiti ito at tinanggap ang iced coffee. I like coffees, thanks. Nakanganga naman si Manong Berto sa kanilang dalawa ni Ethan. Napatitig ang dalaga sa gwapong mukha nito nang inumin rin ito sa harapan niyang iced coffee na binigay niya. Patatabain mo ba ako? Maya-maya'y sambit ni Ethan sa kanya at muli itong kumuha ng isa pang pandesal. Tumango si Carissa. Oo, kahit maging mataba ka siguro, sobrang gwapo mo pa rin. Ang ganda-ganda ng ngiti mo at nakakabaliw ang kagapuhan mo. Wala sa sariling sambit niya ni kinaubo nito na kaunti. Uminom agad to ng iced coffee. Medyo napapangiti ito dahil sa kanyang sinabi. Nataranta tuloy siya. Bigla siyang nahiya sa pinagsasabi niya. Sige Ethan, malilate na ako sa work ko. See you later kung narito ka pa sa school mamayang hapon. Hindi na ni Carissa hinintay makasagot ito at agad na siyang tumakbo palayo kay Ethan. Nakanganga naman si Berto habang nakatingin kay Ethan. Nakakatatlong pandesal na ito, kahit nakalayo na si Carissa kumakain pa rin to ng pandesal. May gulay bossing. Nagagayuma ka ng babaeng yun? Natigil sa pagsasalita si Berto nang ipasok ni Ethan ng isang pandesal sa bibig nito. Late na ako. Napapangiti si Ethan sa reaksyon ni Berto. Lumaki kasi ang butas ng ilong nito at walang nagawa kundi kainin ng pandesal. Hawak-hawak ni Ethan ng iced coffee na binigay ni Carissa sa kanya habang naglalakad siya papasok ng campus nila. Iniwanan niya si Berto sa parking lot habang pakamot-kamot to sa ulo nito. Nang makarating siya sa classroom nila, pinagtitinginan siya ng mga estudyante. Normal na yun sa kanya dahil araw-araw naman siyang pinagkakaguluhan. Marahil kakaiba lang ang tingin ng mga ito dahil may dala siyang supot ng pandesal at mumurahing iced coffee. Yo, what's that? Bungad ni Ben sa kanya at nakatingin to sa supot ng pandesal na hawak niya. Bread! Maiksing sagot ni Ethan. Umupo siya sa kanyang upuan. Kumuha ulit siya ng pandesal. Nagustuhan ni Ethan ang lasa ng tinapay na yon. Simple lang, ngunit masarap. Hindi katulad ng mga bread na binibili niya sa mga sikat na bakery. Kakaiba naman ang mga tingin sa kanya ng tatlo niyang mga kaibigan. Parang nandidiri pa si Ben sa kinakain niya. Yo, bakit ka bumili ng ganyan? Hindi niya to pinansin at patuloy lang siyang kumain. That's the cheapest iced coffee in town. Pangaasar pa ni Ben sa kanya na makita nitong iniinom niyang iced coffee. First time niya ring matikman yon. Mukhang binili lang to ni Carissa sa mamurahing shop. Napangiti si Ethan. He felt something weird. Natutuwa siya dahil naalala siya nitong bigyan ng pagkain. Somehow, naramdaman niyang concern to sa kanya. It tastes good. Ininom niya sa harapan ng mga ito ang iced coffee. Never akong iinom ng ganyan, dude. Baka sumakit pa yung tiyan ko. Pangaasar pa nito sa kanya. Hindi rin naman kita bibigyan. Inubusan ni Ethan ng iced coffee habang nakatulala lang ang mga kaibigan niya sa kanya. First time ni Ethan mag-breakfast simula nung bumukod siya sa mansyon. 2 buwan pa lang siyang nakakaalis sa mansyon, ngunit nahihirapan na siyang mag-adjust. Noon kasi maraming maids ang mag-aasikaso sa kanya. Samantala ngayon, mag-isa lang siya sa kondo niya at ang tanging kasama niya lang ay ang kanyang pusa. Ayaw niyang kumuha ng maid dahil gusto niyang subukan mamuhay mag-isa. Paunti-unti naman siyang natuto magdinis at magluto. Ngunit, hindi nga lang madaling mag-adjust para sa kanya. You're insane, Ethan? Tinapik ni Ben ang balikat niya. Dumating na ang guro nila at nagsimula na ito magturo. Ngayon lang lumipad ng isip niya habang nagtuturo ang guro nila. Bigla niya kasing naisip si Carissa. He finds her cute kahit ang badoy nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang magkagusto sa babaeng ito. Malayo-malayo to sa mga ex-girlfriend niya. Kaya inalis niya to sa kanyang isip. Ngunit palagi naman niya itong naiisip buong araw. Hanggang sa nakauwi na siya sa kondo niya, naiisip niya pa rin ito. This is not a good idea. Napahila mo siya.
Maybe I need a real girlfriend now. Agad ni Ethan na tinext si Tanya. Pinapunta niya to sa kanyang kondo. Wala pang isang oras ay naroon na agad ang sexy model, Tanya Flores. Ito sana ang girlfriend niya ngayon kung hindi siya natalo sa race car. Napakaganda nito at napaka-sexy. Ngumiti agad to na makitang naka-boxer shorts lamang si Ethan. Hi Ethan, akala ko hindi mo na ako itetext. Yumakap agad ang babae sa kanya. Naamoy niya ang pabango nito. Mabango yon, ngunit hindi niya gusto. Bigla niyang naalala ang baby cologne ni Carissa. Parang mas mabango yun para sa kanya. Come. Pinilit na lang niyang hindi pagkumparahin ang mga ito. Pinapasok niya to sa kanyang kondo, ngunit napatili agad to dahil sinalubong agad to ng puso niya. Galit na bumungad si Ming kay Tanya. Napakapit sa kanyang leeg si Tanya at takot na takot to. Lalo namang nagalit si Ming, parang gusto nitong kalmutin si Tanya. Kinaragan ni Ethan si Ming at pinasok muna niya to sa kwarto nito. May sarili kasing kwarto ang pusa niya, ganun niya to kamahal. Bumalik siya kay Tanya, naabutan niya tong nakahiga sa sofa niya. Sorry about that. Hingi niya ng paumanhin bago siya umupo sa kabilang sofa. It's okay, Ethan. Nilapitan agad siya nito at nilantakan agad to na kanyang labi. Mukhang sabik na sabik tong halikan siya. Nagulat siya sa kapusukan nito. Ngunit bilang lalaki, nagustuhan niya yon. Marahan niyang pinisil ang pang-upo nito. Napaaray to ng kaunti kaya natigil ang pangahalikan nila. Oops, kakapagawa ko pa lang yan. It's okay, Ethan. Hinalikan siyang muli ni Tanya. Sinagod agad niya ang halik nito. Ngunit habang kahalikan niya ito, mukha ni Carissa ang nasa isip niya. Bakit parang nasarapan siyang halikan to habang si Carissa ang iniisip niya? Ethan! Kinuha ni Tanya ang kanyang kamay at pinatong sa harapan nito. Malambot yun. Carissa? Sambit niya habang kahalikan si Tanya. Napatigil naman to sa paghalik sa kanya. What? Kunot noong tanong nito sa kanya. Napalunok si Ethan. Nawalan siya ng gana nang biglang maging si Tanya na to. Talaga sa paningin niya. Nawala ng imahinasyon niyang si Carissa ang kahalikan niya. Nawalan tuloy siya ng gana. I'm not Carissa. Who is she? Kunot na uulit na tanong ni Tanya sa kanya. I think you should go now. You? Sinampal siya nito at agad itong lumabas ng kondo niya. Napahawak na lang si Ethan sa kanyang ulo dahil parang pakiramdam niya mababaliw siya. Ang sarap na niramdaman niya kanina habang iniisip niyang si Carissa ang kahalikan niya. Mahinang napamura siya sa kanyang sarili bago siya pumunta sa bathroom at maligo ng malamig na tubig. Habang naliligo siya, hindi niya maiwasang maisip ang imahinasyon niya kanina. Ganon din kaya kasarap halikan si Carissa kapag totoong nahalikan na niya to? Asshole! Naiinis siya sa kanyang nararamdaman. This is just a bet. Just a bet. Paalala ni Ethan sa kanyang sarili. Ayaw niyang magkagusto kay Carissa dahil napaka-imposible niyon. Marahil gusto niya lang to maging kaibigan. Nang matapos siya maligo, nagbihis na agad siya ng white t-shirt at boxer short. Napatingin siya sa orasan. Alam niyang malapit na mag-uwian sila Carissa. Panggabi kasi to. Hindi siya nagpakita dito kanina dahil ayaw mo na niya tong makita. Sumasakit ang ulo niya kakaisip sa babaeng to. But something inside him wants to see her right now. Agad siyang lumabas ng kanyang kondo at kinuha niya ang susi ng kotse niya. Ngunit naka-white t-shirt at boxer shorts lang siya, nagmaneho siya na mabilis papunta sa campus nila upang sunduin to. Kasing haba ng EDSA yung uso mo, tara na, uwian na. Napabuntong hininga si Carissa habang nililigpit niya ang kanyang mga notebooks. Weekend na kasi bukas at hindi na niya makikita si Ethan. Marahil makikita niya to sa birthday party ng mama nito, ngunit nais niya sana tong makita kanina. Halos malate na siya sa first subject niya
dahil hinanap niya to. Akala pa naman niya hihintayin siya nito bago to umuwi. Bilisan mo, Carissa, inaantok na ako. Napahigab na si Jonah habang hinihintay siya sa labas ng classroom nila. Napakabagal kasi ng kilos niya. Sobrang lungkot niya kasi ngayon. Gusto niyang makita si Ethan dahil hindi na to nawala sa isip niya. Buong maghapon niyang iniisip ang pagkain nito sa pandesal na binigay niya. Muli siyang napabuntong hininga. Sa Sunday ko pa siya makikita, Jonah. Namimiss ko na siya. Sumimangot naman si Jonah. Diyos ko, isang araw na lang Sunday na, Inday. Tara na nga, umuwi na tayo para matulog ka na. Itulog mo na lang yan, friend. Nauna na to maglakad sa hallway ng campus nila. Kaunti na lang ang estudyante dahil kaunti lang silang pang night shift. Habang naglalakad sila, wala si Carissa na kagana-gana. Nakatingin lang siya sa sahig ng campus nila hanggang sa makarating sila sa parking area. Napahinto si Jonah kaya nabunggo siya sa likod nito. Aray! Napahawak siya sa kanyang noo dahil nauntog siya sa herklam si Jonah. Ang ganda mo, friend. Wala sa sariling sambit ni Jonah kaya naman nagtaka siya sa sinabi nito. Ha? Bakit ka ba kasi humihinto? Naputol ang pagsasalita niya na mapatingin siya sa kotseng tinitingnan ni Jonah. Daig pa ni Carissa na binomba sa kanyang puso dahil sa biglang pagsipa ng kakaibang damdamin sa kanyang dibdib nang makita niya ang kotse ni Ethan Kiefer na nakaharang sa parking area niya. Nakababa ang side window nito at nakatingin to sa kanya. Seryoso lang ang napakagwapo mukha nito at halatang hinihintay siya ni Ethan. Ethan? Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil parang tumatalon-talon ang kanyang puso. Halos marinig din niya ang tibok ng kanyang puso sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Ngumitito ng kaunti sa kanya at nag-iwas ng tingin. Mauna na ako sa iyo, maganda kong kaibigan. Paniguradong buo ng araw mo. Niyakap siya ni Jonah at nagbeso-beso pa silang dalawa. Nakagawian na nilang magyakapan at magbeso-beso sa tuwing mag-uuwian na sila. Nakatingin si Ethan Kiefer sa pagyayakapan nilang dalawa ni Jonah. Na makalayo na si Jonah doon pa lang si Carissa nagkaroon ng lakas lumapit sa kotse ni Ethan. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo itong gumagwapo habang papalapit siya rito. Halatang bagong ligo rin to dahil mamasama-sama ang buhok nito. Hi, sinusundo mo ba ako? Lakas loob na tanong niya. Nakatingin lang to sa kanya o nakatitig. Lalo tuloy siyang kinikilig sa kinikilos nito. Sinusundo. Maiksing sagot ni Ethan at para bang nag-iwas mo dito ng tingin sa kanya. Napakagatlabi si Carissa dahil napakasaya niya. Ha? Hindi niya naintindihan ang sinabi nito dahil mahina ang boses nito. Bumaba ito ng kotse nito, kaya naman nanlaki ang kanyang mata na makitang naka-boxer shorts lang to at pambahay na tsinelas nito. Umikot si Ethan sa kabilang side ng kotse nito at pinagbuksan siya ng pinto. Lalo tuloy nagwalang kanyang munting puso. Salamat, Ethan. Nahihiya niyang pasasalamat dito bago siya sumakay ng dahan-dahan sa loob ng napakagandang kotse nito. Muntik pa siya mauntog dahil wala siya sa kanyang tamang pag-iisip sa mga oras na yon. Nakalutang kasi ang kanyang isip at puso sa alapaap. Mabuti na lang at mabilis na nahawakan ni Ethan ang tuktok ng ulo niya. Careful. Mahina nitong sambit sa kanya habang hawak nito ang kanyang ulo. Parang may kuryente naman siyang niramdaman sa simpleng pagdampi ng kamay nito sa kanyang bunbunan. Napalunok siya dahil hindi rin ito agad inalis ang kamay nito. Salamat. Tuluyan na si Carissa na pumasok sa kotse nito at doon pa lang nito inalis ang kamay sa kanyang buhok. Seryoso tong nakatingin sa kanya bago nito sinara ng maayos ang pinto ng kotse nito. Nang makaupo na to sa driver's side, gusto niya mapapikit dahil napakabango nito. Fresh na fresh ang amoy nito. Kumain ka na ba? Wala siyang maisip itanong habang nagmamaneho to. Seryoso lang kasi ang gwapong mukha nito.
Tanong nito dahil hindi siguro nito narinig ang kanyang sinabi. Napakahina kasi ng boses niya. Kumain ka na ba? Tanong niya. Hindi pa. Pag-uwi ko sa bahay nun pa lang ako kakain. Tumingin to sa kanyang saglit habang nagmamaneho to. I have pizza in my condo. Kumabog na malakas ang kanyang puso sa sinabi nito. Ibig bang sabihin, inaaya siya nito sa kondo nito? I have pizza in my condo. If you just want. Napansin ni Carissa na nahihiya rin to ng kaunti habang nagmamaneho to, hindi na to makatingin sa kanya. Libre ba? She just cracked a joke upang mawala ang nakaka-insense sa ambience sa loob ng kotse ni Ethan. Napangiti tuloy siya ng husto. Sa wakas, makakasama niya pa to na mas matagal. Gusto niya pa to makasama. Sige ba, pasalibre lang ha? Ngumiti ito ng kaunti. Yes ma'am, malapit lang kondo nito sa kanilang campus, kaya naman nakarating agad sila sa kondo nito. Isa sa pinakamamahalin at sikat na kondominium ang kondo ni Ethan. Habang nasa elevator pa lang silang dalawa ni Ethan, labis na excitement ang kanyang nararamdaman. Samantalang tahimik lang to habang patingin-tingin sa kanya sa salamin ng elevator. Bakit mo ko tinitingnan? Tanong niya at pasimple niyang sinuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Naiilang kasi siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Nagkipit balikat lang to, napanganga siya sa sinabi nito. Sinabi ba nitong cute siya? Maganda ko, hindi ako cute. Biro niya kaya napangiti ito. Sakto naman bumukas ng elevator kung saan ang floor ng condo unit ni Ethan. Nauna na natong lumabas ng elevator. Napapangiti tuloy si Carissa habang nakasunod lang siya sa likod nito. Hindi niya maiwasan maisip na masosolo niya to sa loob ng condo nito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.